Luya, isang sangkap sa pagkaing iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito, ay saan-saan mo pa nga ba ito maaaring mapakinabangan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay buhat sa ating kalikasan, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan ngang ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan nitong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay naghahatid ng swerte o sa madaling salita ay nag-aakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirerekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napuna mo na rin ito na ang luya, wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namangha ka rin nang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili? Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito, at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba, kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga, ang luya ay isa na ngang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nga nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. At sa susunod na bahagi ng videong ito ay alamin naman natin ang dalang swerte ng bulaklak ng luya. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuluang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman ito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pampaswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman na mayroong kapaki-pakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot
na ginagamit na kahit noon pa ngang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya, at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat 100 puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamiting isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na lagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng 2 kamay ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursige at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pag-unlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa 1 buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng bagay na ito? Pagmasdang mabuti, ito ay animoy mga puting bilog na bato at nagtataglay ng mga kakaibang disenyo, marka at kulay. At kung kayo nga ay laking dalampasigan o tubong probinsya, maaaring ito ay nakita mo na nga. Subalit batin nyo ba na ang munting bagay na ito ay may iba pa palang gamit at mga halaga? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang klase ng pampaswerte o pamproteksyon buhat sa karagatan. Ito ay ang tinatawag na mata ng karagatan. Saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit at papaano mo ito makukuha? Animoy biyak na perlas. Mayroong kakaibang kulay sa harap at spiral na linya naman sa likuran. Ano nga ba ang bagay na ito? Ito ang mata ng dagat o mas kilala rin bilang Shiva Eye o Pacific Cat's Eye sapagkat pawang sa karagatan lamang ito natatagpuan. Ang bagay na ito ay nagsisilbing ang takip, trapdoor o operculum ng mga suso o snail na kung tawagin ay turban snail. Ang bagay na ito ay gawa sa calcium carbonate at mayroong mapuputing kulay at spiral mark sa likuran. Habang mayroong kakaibang mga marka naman at kulay na animo nga ay cat's eye sa harapan. Subalit ano nga ba ang espesyal sa bagay na ito? Gaya ng ngalan nito na Shiva's Eye, ang batong ito ay siyang ngalan ng Diyos ng mga Hindu na si Lord Shiva. Ito ay pinaniniwalaan ngang isang mainam na good luck at pang-akit ng swerte o good fortune. Ayon din sa ilang folkloric na impormasyon, ito raw ay isang mermaid's money. Kaya naman napakainam nitong gamitin sa pangingisda
at sa paglalakbay sa katubigan, para nga sa masaganang huli at maayos na paglalakbay. Sapagkat ito ay elementong buhat nga sa karagatan o katubigan, ang pagkakaroon nito ay maghahatid sa iyo ng proteksyon at maglalayo sa iyo sa ilang masasamang elemento sa paligid. Ito rin ay maaaring maghatid ng maaliwalas, kalmado at serene vibe at magdadala sa iyo ng peace of mind o kaya naman ay relaxation. Samantalang ang mga marka naman sa likod nito ay simbolo ng golden ratio o pagkabalanse sa bawat aspeto ng inyong buhay. Marapat na ito ay linisin muna, basagan ng basbas at lapatan ng dasal bago gamitin, upang ito ay mas maging epektibo. Na maaari ngang ilagay sa wallet o sa inyong bag at dalhin saan ka man magpunta bilang proteksyon nga sa paglalakbay. Ikaw, nakakita ka na ba ng batong ito sa inyong kinakain na mga seashells? Subalit lagi pa ring tatandaan na ang mga pampaswerteng bagay katulad nito ay gawin lamang nating gabay, dahil kailangan pa rin nating magsipag at magsikap at sabayan ng dasal upang makamit natin ang minimithing maginhawang pamumuhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.